sa lugar na ito upang ikaw po'y aming sama-sama papurihan. Salamat dahil may pagkakataon kami muling makapakinig ng iyong mga salita. Hayaan niyo na ito po ay maghatid sa amin, hindi lang na kaalaman, kundi ng inspirasyon ang pag-asa Panginoon. Ulangin namin na sa gabi nito, muli ay maliwanagan kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bigyan kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. At patawarin kami, O Diyos, sa lahat po ng aming mga kasalanan na gawa, mga bagay na nakapagparami sa amin, kami iugasan ng iyong banal na dugo aming Panginoon. Nang sa gayon, walang anumang panghawakan ng kaaway sa aming mga buhay. At dalangin din namin, Ama, na ano po ang aming mga kahilingang itataas sa gabi ito, ngayon pa lamang po ay ito ng kinatapat po. Bawat karamdaman namin ay mapalitan ng kagalingan, bawat panlulupay-pay namin ay mapalitan ng kasiglahan at lakas na nagmumula sa iyo. Ngayon sa lahat, O Diyos, at mga panambitang itataas namin, ngayon pa lamang po, Panginoon, ay naangkin namin na kami po ay inyo ng tingin. Ito po ang aming samotalamin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong purihin ang Panginoon. Hallelujah.
sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Let's take our reading to the Gospel according to St. John chapter 6 verse 37 to 40. John 6:37 to 40. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itatuloy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa Anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Aming ang mahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating buong kaligtasan. Sige po, palakapin natin yung mga hands. Praise the Lord. Pwede niyo po kayo na magsiupo sa presensya ng ating Panginoon. Kung ang ibang mga tao po ay nagpe-prepare for Halloween celebration ng mga kapatid, tayo naman pong mga believers ay sineselebrate natin ang buhay na walang hanggan sa piling po ng ating Panginoon. Kasi ito yung kanyang pangako na sa huling araw, ang mga namatay na mananampalataya ay hindi mananatiling patay magpakailanman, kundi ito ay kanyang muling bubuhayin. So, contrast po sa sineselebrate ng kamunduhan, mga kapatid, na ang ginuglorify nila ay ang mga skeleton, mga sementeryo, mga tombstone. Tayo ang sineselebrate natin ay yung empty tomb, yung libingang walang laman, sapagkat alam natin na ang Panginoon ay nabuhay na muli at napagtagumpayan niya yung sting o yung kamandag ng kamatayan sa kanyang muling pagkabuhay. Now, ito pong ating binasa, mga kapatid, ang tawag po dito ay Bread of Life Discourse. Kasi ang buong chapter 6 ng Gospel of John ay umiikot po sa tinatawag na tinapay. Hindi lang literal bread, kundi merong gustong i-point out ang Panginoon na ang mas dapat nilang hanapin at pagsumikap ang makampan ay yung tinapay na nagbibigay ng buhay. So dito po makikita natin na ang Panginoon, mahabag kasi siya doon sa mga tao na parang walang nangangalaga sa kanila dahil sunod sila ng sunod sa Panginoon kahit saan siya magpunta, kahit kumuha na ng nakaw na sandali ang mga disciples para makapagpahinga, pero marami pa rin mga tao ang sumakay din ng bangka para sundan ang ating pong Panginoong Jesus. So ang Lord po, dahil nakita niya na para silang mga sheep na walang nagpapastol, walang shepherd, at aligagang-aligaga sila po ay hindi itinaboy ng Panginoon. Unlike sa gustong mangyari ng mga disciple na pauwiin na yung mga tao kasi nga gusto na rin nilang makapagpahinga. Pero ang Lord ay nagturo pa. At hindi lang spiritual na concern or hindi lang yung spiritual na aspeto ang concern ng Panginoon. Nung nakita niyang nagugutom na ang mga tao, tinanong niya si Philip kung saan siya pwedeng makabili ng pagkain or saan sila kukuha ng ipapakain sa mga tao. Pero yun ay para subukin si Philip dahil alam na ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. So alam na po natin ang kwento na ito, mga kapatid. Ang lahat po ay nakakain. Mula sa 5 pirasong tinapay at 2 isda, pero libo-libong tao ang nakakain at nabusog, mga kapatid. At meron pa nga sumobra. Now, dahil po dito sa himala na ito, mga kapatid, lumapit ang mga tao kay Jesus
Dahil sobrang na-amaze sila at kukunin nilang hari para gawing hari ng mga Hudyo si Jesus. Kaya ang Panginoon po ay muling umalis at umakyat ng bundok ng walang ibang kasama kundi siya lamang. So, dito mo mga kapatid, makikita natin na sa kabila po ng pagnanais ng mga tao na gawing hari ang ating Panginoon, hindi yun nangyari kasi hindi naman po yun ang misyon ng Panginoon. Kaya lang siya naghimala para mapakain yung mga tao yun kasi hinihingi ng pangyayari or meron kasing emergency. Wala silang mabibilhan. Kung meron man silang pangbili, saan naman sila bibili? At kung meron man mabibilhan, hindi yun sasapat para makakain ang lahat at mabusog. Pero hindi yun ang pinaka-misyon ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Lord, nung sumunod yung mga tao, kasi galing na sila ng lawa ng Tiberias sinundan nila ang Lord hanggang sa Capernaum. At ang sabi nila dito sa verse 25, nang makita nila sa Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo dito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita niyo, kundi nakakain kayo ng tinapay at nabusog." So, ang mga tao, sa halip na mag-level up yung kanila pong understanding pagdating po sa tinatawag na pagkain, mga kapatid, ang nangyari po ay mas bumaba yung kanila pong pangunawa pagdating sa pagkain. Kasi merong ini-introduce si Lord na tunay na pagkain na sinasabi ng Panginoon, kung nagawa kong pakainin kayo from 5 loaves and 2 fish, meron akong ibibigay sa inyo na mas mahalaga. Ito yung klase ng tinapay na kapag kinain nyo ay hindi na kayo magugutom kailanman. Amen? Pero alam po ng Panginoon, yung takbo ng kanilang isipan, mga kapatid, napako kasi sila doon sa literal bread kasi iniisip nila, pag si Lord nga naman ang naging hari nila, hindi na sila magpapakapagod para maghanap buhay, para lang may makain kasi may magpapakain na sa kanila Hindi yun ang misyon ng Panginoon. Nag-miracle lang siya kasi dala ng pangangailangan, pero hindi siya araw-araw maghihimala ng tinapay. Kaya nga sabi ng Lord hinahanap niyo ako, hindi naman dahil sa teaching ko Hindi naman dahil sa mga miracles na may mga napagaling na mga may karamdaman. Hinahanap niyo ako ngayon kasi gutom na naman kayo. At akala nyo, bibigyan ko na naman kayo ng tinapay. Ang dapat yung pagsumikapang hanapin ay yung pagkain, hindi nasisira. Yun po ang sabi ng Panginoon. Sabi ng verse 27, "Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsumikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." So, sa halip po na magkaroon sila ng interest sa spiritual food na tinutukoy po ng Panginoon, nag-generate ito, bumaba yung level sa literal na pagkain, mga kapatid. So, mahalaga po yung physical food para ang tao ay mabuhay, pero merong mas mahalaga, merong mas importante. Yun nga po ay yung iniaalok ng Panginoon na klase ng tinapay. Walang iba kundi ang kanyang sariling katawan. Amen? So, ang gusto ng mga taong ito, ng mga Jew, ay yung tinapay na makabubusog lang sa kanila, pero after nun magugutom naman. Pero ang iniaalok ng Panginoon ay isang klase ng pagkain na pang walang hanggan, pang eternal, mga kapatid. Sabi nga po sa book of Isaiah 55 verse 2 to 3, "Bakit gumugugol kayo ng mga salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit niyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay ng kasiyahan?
Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman nyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin nyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. So malinaw po doon sa sinasabi sa Book of Isaiah, mga kapatid, na ang pagkain na nagbibigay ng buhay ay ang pagtanggap, pagsunod sa utos ng Diyos, walang iba kundi ang kanyang mga salita. Amen? Pero ang nangyari, na-misinterpret nila ito, mga kapatid, na para bang ang dating, kailangan nilang pagsumikapan, kailangan nilang pagtrabahuhan, para lang makamtan yung bagay na yun. Pero alam niyo po kung ano yung work na tinutukoy ng Panginoon, mga kapatid, na tanging dapat gawin ng isang tao na gustong magkamit ng buhay na walang hanggan? Manampalataya. To believe in Him. Amen? Sabi nila dito, ano po ang dapat namin gawin upang matupad namin ang ipinapagawa ng Diyos? Sumagot ang Panginoon sa verse 29. Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. So Jesus made it clear that the only work that is necessary, mga kapatid, is to believe in Him. Amen? Ang tao po, once na siya po ay nanampalataya sa mga gawa ng ating Panginoon, ibig sabihin, iniaasa niya ang kanyang sariling kinabukasan at kaligtasan sa mga gawa at sakripisyo ng ating pong Panginoon. Kagaya po ng sinasabi ni Paul sa mga taga-Efeso, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So, ang tao, para ma-inherit niya yung eternal life na sinasabi ng Panginoon, ang tanging dapat niyang gawin ay maniwala, manampalataya sa isinugo ng Ama, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Now, the crowd began to seek Christ, pero naghahanap sila ngayon ng himala. Ang sabi po dito, sa verse 30, ano pong himala ang maipapakita niyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Kita nyo? After silang pakainin ng Panginoon, ilan sila? 5,000 lalaki, hindi pa binilang yung mga kababaihan at mga kabataan. Tapos nakita nila na ang Panginoon ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Kasi after ng mahimalang pagpapakain sa 1,000 tao, yung mga disciples ay tumawid na ng Capernaum, naiwan si Jesus. Pero pagdating po nila, mga 5 kilometers to 6 kilometers ng kanila pong paglalayag, bigla pong lumakas yung alon. Inabot sila ng bagyo. Ngunit, maya-maya nakakita sila ng isang taong lumalakad sa ibabaw ng tubig. At ang ating Panginoon yun, na merong authority na patahimikin yung ihip ng hangin. At siya ay sumakay ng bangka at nanggilalas talaga ang lahat ng mga alagad na nakasakay sa bangka. Ngayon, maghahanap sila ng isang himala. Sabi nila, ano pong himala ang maipapakita ninyo para manampalataya kami sa inyo? Hindi pa himala yung nakita nila si Jesus na lumakad sa ibabaw ng tubig. Hindi pa himala na sa ganun karaming bilang nila ay napakain sila ng Panginoon? Well, alam niyo po kung bakit, mga kapatid. Ang mga Jewish rabbi kasi ay nagtuturo sa mga tao na kapag dumating ang isang Mesiyas, kailangan niyang i-duplicate o kaya mas higitan yung mga miracle na nangyari sa Book of Exodus sa panahon po ni Moises. Sabi nga po ni Paul sa mga taga-Corinthian, 1 Corinthians 1:22, ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ang mga Greeks, mahilig sila sa mga information, sa mga wisdom.
Pero ang mga Jew, bago sila maniwala, kailangan muna silang pagpakitaan ng himala. Kasi ang mga ninuno nila ay nabuhay sa himala, lalo na po sa panahon ng kanilang patriarch na si Moises, mga kapatid. So yun po ang turo nila. They wanted to see bago sila bumilig. Amen? Pero alam niyo po, faith that is based on science alone and not on the Word of God, mga kapatid, ay pwedeng ilid ang isang tao para sa kapahamakan o sa kapahamakan. Kasi kahit po ang kaaway, kaya niyang i-duplicate ang mga miracle. Sabi nga po ng 2 Thessalonians 2, verse 9 and 10, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mga panlinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sa kanila. So alam niyo po mga kapatid, ang isang tao na ang kanyang puso ay hindi talaga naka-align o nakatakda na maniwala kay Jesus, kahit isa siya sa mga nakakain doon sa mahimalang ginawang yon ng Panginoon na pagtira-piraso ng tinapay, maghahanap at maghahanap pa rin siya ng miracle bago niya makuha yung favor, mga kapatid. Amen? Pero ang isang tao po na itinakda ng Diyos na ilapit kay Jesus, nananampalataya sila. Kaya nga, sabi niya kay Thomas mapalad, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ang mga butas sa aking kamay at sa aking tagiliran? Mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Amen? Kasi ang isang tao na may pagtitiwala po sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi niya kailangan makumbinsi ng napakaraming miracles. Kasi ito nga yung mga Israelites nga tambak na sila ng mga himala ng Diyos, pero naging rebellious pa rin sila. Ang dami nilang reklamo kay Moises. Kaya nga, pati si Moises ay napapaiyak. Sabi ni Moises, bakit mo ako binigyan ng ganyang kabigat na responsibility? Anak ko ba yung mga yan para ako ang magpakain sa kanila? Kasi yung mga Israelites na inilabas ng Diyos mula sa Egypt ay walang ibang ginawa kundi mag-complain kay Moises. Na ang sabi nila, nilabas mo kami sa Egypt para mamatay sa gutom. Buti pa sa Egypt, nakakain kami ng karne, nakakain kami ng longganisa, ng hotdog, ng tosino. Pero hindi nila iniisip, nasa Egypt sila, pero aliwi naman sila. Amen? Amen po, andyan pa ba kayo? Parang karamihan po sa mga botante natin. Alam niyo ho, sa Bicol, nitong nakaraang botohan, nakakalungkot. May mga taga-Bicol ba dito? Alam niyo, di ako makapaniwala na ang lahat ng, hindi naman siguro lahat, but majority ng mga kumakandidato doon talagang bumibili ng boto. Pagbukas mo na, iba-ibang iba-ibang mga politician yun may councilor, may pagbukas mo, may 500, may 1,000, pinakamaliit na yung 50 pesos tsaka 100. Kaya alam niyo ho, mga kapatid, yung isang mall doon sa Albay, sa Tabaco, yung tinatawag na LCC, ewan kung LCC patawag doon, naubos yung paninda, yung mga cellphone, yung mga TV, yung mga appliances. Kasi nga, namudmud ng pera yung mga politicians doon. Pero, hindi nila naiisip yung balik nun, mga kapatid. Binigyan ka ng 500, binigyan ka ng 300, pero ang laki-laki ng i-kickback nun. Siyempre, alam namang magpalugi sila ng gano'n. Siyempre, babawiin nila yun pag sila na yung nakaupo, mga kapatid. Alam niyo itong mga Israelites gano'n. Iniisip nila yung karne. Iniisip nila yung nakakain sila ng masarap.
nung nasa Egypt sila, pero di nila naiisip na alipin sila doon at sila'y pinapahirapan. Amen? Now, yung sinasabi po ng John 6:31 ay quotation po sa Psalm 78 verse 24 o verse 19 to 25. Sabi dito, kinalaban nila ang Diyos nang sabihin nila ang ganito, sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo? Nang hampasin niya yung bato o tubig ay bumukal, dumaloy ang mga batis, tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yaong tanong, tayo kaya'y mabibigyan ng tinapay na masarap at ng karneng kailangan? Nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init, sa hinirang niyang bansa ay nag-apoy ang kanyang galit. Pagkat sila'y ayaw sa Diyos magtiwala, sa mga pangakong pagliligtas ay ayaw nilang maniwala. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pintuan ay agad-agad na binuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan, pagkain nilang mana sa kanilang ibinigay. Ang kaloob na pagkain ay pagkain ng anghel, hindi sila nagkulang, masagana kung dumating. So alam niyo mo, yung flakes from the sky na yon na bumaba mula sa langit, na very nutritious, ito ang nag-sustain sa kanila for almost 40 years ng kanila pong paglalakbay sa wilderness. Pero alam niyo po, napaka-ungrateful pa rin ng mga Israelites. Kasi nung nagsawa na sila sa mana, tinawag nila itong worthless. Sabi nila, sawang-sawa na kami sa walang kwentang pagkain na ito. Amen? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Yung pagkain na nag-survive sa kanila at nag-sustain sa kanila for almost a decade, mga kapatid, ay tinawag nila walang kwenta. Kaya alam niyo po, kung nagawa nilang i-reject, pintasan yung manna from heaven, ganun din po ang gagawin nila sa bread of life. Yung tinapay na bumaba mula sa langit ang ating Panginoon, i-reject din nila at papatayin. Nung sinabi ng Panginoon na ako ang tinapay na nagbibigay buhay, marami sa mga taong nakapakinig nito ang tumalikod at iniwan po ang ating Panginoon. Amen? So sabi po ng Panginoon sa verse 31, sumagot si Jesus, pakatandaan niyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. So, ibig sabihin ng Lord, hindi si Moises yung dapat na nag-glorify doon. Kasi alam niyo naman, ang mga tao, ano sila lalo na yung mga Israelites, ano sila, idolatrous. Lalo na sa panahon ni Moises, mahilig silang sumamba kung saan-saan. Kakasabi pa lang ng Diyos na wala kang ibang dapat paglingkuran sa sambahin. Pagbaba ni Moises from Mount Sinai, sinasamba na nila yung gintumba. Kaya nagalit ang Diyos, ipinatuklaw sila sa mga makakamandag na ahas. Pero nag-intercede pa rin si Moises. Sabi ni Moises, Lord God, kasi isipin ng mga yan. Nilabas mo sila sa Egypt para dito mo sila patayin sa mga tuklaw ng ahas. Kaya gumawa ang Diyos ng bronze serpent na lahat ng taong titingin doon sa tansong ahas na yon ay hindi mamamatay. Pero alam nyo, nawala rin yung tansong yun na ahas. Kasi alam nyo naman, kapag yun ay nanatili, yun na naman ang kanilang sasambahin. Hanggang kay Moises, mga kapatid. Kaya ang gusto i-point out ng Panginoon na ang focus nila ay hindi dapat nandoon sa taong yun kay Moises, although ginamit siya ng Diyos. Kundi dapat sa Diyos. Kasi siya ang nagpakain, siya ang naglikha, siya ang humati ng dagat para makatawid ang mga Israelita. Alam niyo ba na hanggang sa namatay si Moises, pati si Satanas ay nakikipag-agawan ng bangkay ni Moises para ito ay kanyang kunin. Kasi alam niyo naman, pag nakuha niya yung bangkay ni Moises, sasambahin na naman to ng mga tao. Kasi prophetic nga siya . Di ba? Merong
nung namatay si Elias o si Eliseo, inilibing siya. Tapos may mga buwabites na dumating, sasalakay. Yung grupo na maglilibing ng kanilang patay, itinago nila yung patay nila doon sa pinaglibingan ni Eliseo. Nung napadampi yung bangkay nung lalaki doon sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ito. Si Eliseo, alam niyo na, paano pa si Moises? Kaya alam niyo po, walang ibang nakakaalam ng location kung saan inilibing ng Diyos ang bangkay ni Moises. Tanging si Yahweh lamang. Kaya ang sabi mo sa letter of Jude, chapter 1, verse 9, kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel ay nang makipagtalo siya sa Diablo tungkol sa bangkay ni Jesus ay di nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay parusahan ka nawa ng Panginoon. So sabi ni Archangel Michael, the Lord rebuke you. Huwag mong pakialaman ang bangkay ng kanyang lingkod. Amen? So, God gave the manna in the past. Pero dapat silang mag-focus, mga kapatid, doon sa tunay na tinapay, sa persona po ng ating Panginoon. Kasi yung kasaysayan ni Moses, finished na yun eh. Pero yung spiritual experience na ibinibigay ng Panginoon ay nagpapatuloy. Lalo na doon sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Amen? So, ina-identify ng ating pong Panginoon na ang tunay na tinapay na nagbibigay ng buhay, walang iba kundi ang Kanyang laman. Amen? So, He came not just to sustain life, but to give life. Sabi ng Panginoon, sino makakain ng aking laman at iinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? Pero syempre, hindi lahat ng Jew ay handa sa ganyang mga statement. Kahit nga ang mga alagad, may nagsalita na mabigat na pananalita ito. Sinong makakatanggap ito? Kaya sabi ng Lord, dahil ba dito itatalikuran na rin ninyo ako? At maraming mga tao ang tumalikod nga sa ating Panginoon at kahit kailan ay hindi na sumama. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na yung mga taong pinakain at pinaghimalaan niya, ito rin yung suligaw na ipako siya sa krus. Kasi in the first place, hindi naman talaga sila believe at di naman talaga sila nananampalataya sa ating pong Panginoon. Amen? So, alam niyo mo, maraming mga tao, kagaya ng mga taong ito na pinaghimalaan, pinakain ng Panginoon, pagdating po sa mga mas malalalim na mga aral, ay hindi na kayang i-grasp, hindi na kayang tanggapin. Kaya alam niyo, may mga tao na kiniklaim nila na followers sila ni Jesus because of the benefits. Pero pagdating na po sa mga trials and testing, marami na po ang give up. Amen? Ang tunay na alagad po ng Panginoon ay handang magpasan ng kanyang krus araw-araw. Amen? Di ba ang sabi ng Panginoon, hindi karapat-dapat sa akin ang nagmamahal sa kanyang sarili ng higit kaysa sa akin. So, para masagot yung kanilang tanong, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, manampalataya kayo sa akin. So, to come to Jesus means to believe in Him, not just merely thinking on intellectual matters. Kasi alam niyo, may mga tao na mga nag-aaral ng Bible, mga scholars, nag-aaral ng theology, pero bandang huli ay nagiging skeptics. Ano yung mga skeptics? Yung di naman talaga sila naniniwala sa Diyos. Kagaya ng mga nagsasabi na, yung Great Flood sa panahon ng Genesis, sa panahon ni Noah, may mga nakapalabi naman sa sa mga Sumerian writings. Tapos, yung pagkakalikha ni Adan at Eva, meron ding creation na binabanggit sa ibang mga
ibang mga tradition, sa ibang mga lahi. And then yung iba, dinidiscredit nila na si Moises ang nagsulat ng Pentateuch. Marami silang mga sinasabi na sa totoo lang, nasasabi nila yun kasi sa umpisa pa lang, hindi naman talaga sila naniniwala sa salita ng Diyos at sa kapangyarihan nito. Ang hinahanap lang nila ay yung mga pwede nilang maibutas, kagaya nung kwento about kay Jonas, yung paglulun sa kanya ng malaking isda, na sinasabi nila na ito ay isang literature lang. Ito ay isang kwento, pero paano magiging kwento na mismong sa bibig ni Jesus binanggit niya ito tungkol sa kanyang magiging kamatayan, na kung paanong 3 araw na nasa loob ng tiyan si Moises, ganoon din ang anak ng tao, kung paano siyang mamamatay. So paano magiging literature lang yun? Yes, ang Bible ay sinulat ng iba't ibang mga authors, ng mga writers, pero inspired yan ng Holy Spirit. Isang espiritu. Kaya nga universal to, mga kapatid eh. Lahat ng sinasabi ng Old Testament ay pumapatungkol lahat sa katuparan sa buhay ng ating pong Panginoong Jesus. Amen? Kaya ang pinakahinihintay na lang talaga natin ay yung muling pagbabalik ng Panginoon. Nasa last days na talaga tayo eh. Amen? Kaunting-kaunting panahon na lang talaga. At lahat ng sinasabi sa Book of Revelation ay mangyayari, mga kapatid. So, to believe in Him means to yield yourself in Him, mga kapatid. Kung talagang naniniwala tayo sa ating pong Panginoong Jesucristo, tatanggapin natin siya bilang tinapay na nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? Now dito po, pansinin po natin yung sinasabi po sa verse 39 o 37, mga kapatid. Sabi dito, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, hindi ko sila itataboy kailanman. So, ang kaligtasan, ang Diyos mismo ang nag-initiate noon, mga kapatid. Kaya alam niyo ho, hindi aksidente yung mga nangyayari sa buhay natin. May purpose talaga ang Diyos. May purpose kung bakit ka nandito, may purpose kung bakit ka nakikinig ng kanyang salita. At ang pinakamagandang pangako dito, mga kapatid, ay yung pangako ng kanyang pagtanggap na sino mang mananampalataya at lalapit sa ating Panginoon, kailanman ay hindi niya po itataboy. Amen? Ang gusto ko pong pansinin niyo yung sinabi po ng Panginoon dito sa verse 14. Ang sabi niya dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang lahat ng nakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhay sa huling araw. Now, dahil po sa Sabado ay November 1, mga kapatid, no? Na dapat ay santo ang ipinagdiriwang. Talagang distorted na ang ng mundo eh. Halloween ang kilala, mga kapatid. Ang gusto kong i-highlight sa inyo, yung sinasabi ng Panginoon na I will raise them up to the last day. Na yung mga tao po na naniniwala sa ating pong Panginoon, kahit makaranas ng kamatayan sa buhay na ito, ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Sapagkat tayo ay kanya rin muling bubuhayin. Amen? So, kung ang mga makamundo, mga kapatid, sineselebrate nila yung darkness, yung grave, mga kapatid, kasi alam niyo, ang mga taong walang alam sa salita ng Diyos, para sa kanila, ang kamatayan, yun na yung ending. Kaya nga ang sinasabi nila you live
Ano yun? You will live once or minsan ka lang mabubuhay. Kaya sagarin mo na, parang gano'n ang ibig sabihin nila. Pero alam nyo, sa mga Kristiyano, ang kamatayan ay hindi katapusan. Ito ay process. Ito yung tanging paraan para tayo ay makatawid doon sa kabilang buhay, kapiling ng ating Panginoong Hesus. Kaya may tinatawag na kabilang buhay. Ibig sabihin, may buhay doon sa kabila. Amen? So, kung ang mundo sineselebrate ang kamatayan, nagsusuot ng mga nakakadiri, nakakatakot, pero ang Panginoon, dinefeat niya yung kapangyarihan po ng kamatayan, mga kapatid. Amen? So, dito makikita natin na ang tao po na may pananampalataya sa Diyos, hindi lang umaasa sa kabilang buhay, kundi umaasa siya na magkakaroon siya ng buhay kapiling ang Diyos na makapangyarihan. Amen? So the resurrection promise na ang lahat ng mga namatay ay muli niyang bubuhayin sa huling araw, mga kapatid. So, yung mga libingan, yung mga sementeryo na naging preso ng mga katawan natin, mga kapatid, darating ang panahon na tayo po ay makakalaya. Amen? Kung tinatanong niyo po kung ano ang mangyayari sa mga crenimate, problema na po ng Diyos yan. Basta, ang pangako niya, bibigyan niya tayo ng panibagong buhay, ng glorified body. So kung ang mga tao sa labas ay nagpo-focus sa pagkatakot sa kamatayan, tayo naman po, ang focus natin ay yung faith natin sa eternal life, mga kapatid. Amen? Kung ang focus nila ay yung darkness or spirit of darkness, ang focus naman natin ay yung life of Jesus. Kaya alam niyo po, sa bawat mga magti-trick or treat, may mga dalang mga pumpkin at mananakot sa inyo, ang iganti nyo ay Bible verses. Amen? Nakakalungkot kasi yung yung bininyagan yung anak, may patakwil-takwil pa kay Satanas. Tinatakwil mo ba ang mga gawa ni Satanas? Opo, tinatakwil namin. Tapos nung Halloween na, pinagsuot naman ng tiyanak. Pinagsuot naman ng mga sungay-sungay. Minaskarahan ng mga dugo-dugo. Which is, nakikisimpatya tayo. Kasi ano yan eh? Yan ang isa sa mga way ng spirit of darkness para magkaroon siya ng touch sa mga bata, mga kapatid. Kasi iisipin ng mga bata, normal lang yun. Normal makakita ng engkanto, normal makakita ng kapre, normal makakita ng mga white lady. Kasi nga, nakikita nila sineselebrate. Pero hindi po dapat ganyan ang mindset ng mga Christians. Amen? Tayo po ay nasa side ng kaliwanagan, hindi ng kadiliman. Amen? Kung gusto nyo bihisan yung mga anak nyo, bihisan nyo ng mga santo. Hindi nang lalagyan nyo ng buntot. Lalagyan nyo ng sungay. Kaya nagiging demonyito talaga, mga kapatid. So, ang mundo, sineselebrate nila yung skeleton, yung pagkabulok, yung kamatayan, pero tayo po, ang sineselebrate natin ay muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Sila sineselebrate nila yung spirit of darkness, yung fear, yung pagka-disturb. Pero tayo, ang sineselebrate po natin ay yung victory over death na ginawa po ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang tao po na mayroong pananampalataya ay hindi takot mamatay. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, sa huling araw ay bubuhayin ko sila. Kasi itong katawan natin ay sisidlan lang, mga kapatid, kagaya na sinasabi ni Paul, na ito ay parang lagayan ng alak. No? Kasi ang lagayan nila ng alak nun, mga balat ng hayop.
Now, tayo, para makalaya yung spirit na nakakulong sa katawang ito na naging corrupted ng sin, walang ibang way para makalabas yung spirit at yung soul natin, kundi dumaan tayo sa kamatayan. Amen? Kasi kahit ang Panginoon, yun ay kanyang pinagdaanan, mga kapatid. Pero, yes, mamamatay, pero hindi naman tayo takot na takot. Amen? Kasi alam natin ang magiging kapalit nito ay isang katawan na hindi na tumatanda, hindi na nagkakasakit, hindi na bubulok. Alam niyo, ang isang dahilan o isang patunay na mayroong consequence yung moral decay sa pagkatao natin, tumatanda tayo, kumukulugot ng balat natin. Kahit anong facelift mo, ilang taon lang, babagsak na naman. Ang mga ngipin na bubulok, subukan mong din magsipilyo ng 3 araw. Diba? Amoy kakaiba. Kasi nga, pabulok tayo eh. Subukan mong din maligo, 1 linggo. Iba na rin ang amoy mo. Amoy na bubulok ka na. Kasi nga, yung mga bagay na yan, pabango, toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo, yan lang yung nag-aano sa atin, yung parang tawag dito yung nagpipreserve para hindi tayo mabulok agad. Pero dahil nga, ang katawan natin ito ay naging corrupted dahil sa kasalanan, pauwi tayo doon. Kaya habang tumatanda tayo, nagiging kauwi natin yung lupa. Kasi doon tayo galing. Pero ito naman, pagdating ng kamatayan, ito naman yung pag-graduate natin at paglaya natin patungo kay Kristo. So, we don't live in fear, but we live in hope, knowing that our soul is secure. Dahil ang isang tao na merong pananampalataya sa Panginoon, alam niya na hindi siya trap sa takot. Alam niya na pagdating ng tamang panahon, bubuhayin ang lahat ng nanampalataya sa ating Panginoon. Kasi walang ibang gumawa ng pagliligtas at salvation plan na yan na talagang nag-alay ng kanyang buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Tayo po'y magsayo sa presensya ng ating Diyos na buhay. Ikaw ang aming hari, ikaw po ang aming tagapagligtas. Banal mong pangalan, siya namin itataas, Panginoon. Hallelujah.
sa tuwing aming pong napagninilayan at tinatanggap sa aming mga puso. Tunay nga na ito ay hindi lang naghahatid ng inspirasyon, kundi ng buhay sa aming Panginoon. Salamat dahil sa iyo, Panginoon, alam namin na may pag-asa pagkatapos po ng kamatayan sa mundo ito. Salamat dahil pinagtagumpayan mo ang kamandag ng kamatayan. Salamat dahil kaming lahat ng naniniwala at nananampalataya sa iyo, hindi mo itataboy, bagkus kakalingain at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat, Panginoon, dahil alam namin na ang lahat ng effort namin sa paglilingkod ay hindi po masasayang, dahil ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay tunay na buhay at makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa gabi ito. Salamat sa salita mo na nagbibigay ng kaliwanagan sa aming mga isipan. Tunay nga po, Panginoon, na bilang mga tao na lumalakad ayon sa iyong kabanalan, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, sumunod kami sa iyong mga tagubilin sa amin. Huwag kaming mamuhay ng may takot, Panginoon. Bagkus i-celebrate namin ang katagumpayan sa piling ni Kristo. At huwag kaming makiayon sa takbo ng mundong ito kung saan sineselebrate ang spirit of darkness, Panginoon. Sineselebrate ang mga nakakatakot, sineselebrate ang kamatayan, dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay na-defeat mo na many years ago, 1,000 years ago, Panginoon, napagtagumpayan mo na ito sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang dapat namin i-celebrate ay ang iyong paghahari sa aming buhay. Nawa, Panginoon, patuloy niyong magamit ang mga kabataang ito upang mai-share din nila, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga napapakinggan sa kanilang mga kaibigan, mga classmates, Panginoon. At hindi na para umayon pa sa ginagawa ng mga taga-sanlibutan, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless ang mga manggagawa sa lugar na ito, na ang kanilang mga pagsusumikap sa pag-aakay, sa kanilang pong mga ibinibigay, Panginoon, para sa iyong gawain, ibalik sa kanila palagi ng higit pa sa kanilang mga inaasahan. I-bless din ang kanilang mga kabuhayan, pati na ang kanilang anak, mga asawa, mga anak at asawa, Panginoon, pagpalain. Ilayo sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman, pati na sa gawa ng mga kaaway, Panginoon. Gayun din po ang inyong mga manunugtog, ang inyong mga awit sa lugar na ito, Panginoon, patuloy na pagpalain at ingatan ang kanilang mga buhay, pati na po ang kanilang mga pamilya. Dalangin mo, Panginoon, na patuloy lumago ang gawain mo sa lugar na ito ng St. Carmel Mabuhay Homes, Panginoon. Dalangin po na marami pang mga tao ang magkaroon ng kauhawan pagdating sa iyong salita at magkaroon ng desire na ikaw po ay mapaglingkuran. I-bless niyo ang lahat ng mga bagay na kanila pong itataas sa gabi ito, Panginoon. Ang mga langis, tubig, sino mang makainom ng tubig, sino mang mapunasan ng langis, anumang karamdaman, Panginoon, ang iniinda, ay maging instrumento ito ng iyong himala at pagpapagaling. Ang mga Bible, ito'y kanila pong bubuklatin at papasahin, hayaan mo na ang iyong Espiritu ang siyang magbigay ng liwanag sa kanilang mga isipan, Panginoon. Ang mga wallet, mga prayer requests, Panginoon, anuman ang kanilang mga pangangailangan sa gabi ito, Lord, ay inaangkin namin na pupunuin niyo po ng siksik-liglig at umaapaw na biyaya ang kanilang mga sisiklan. At sa aming pag-uwi, tataglayin po namin ang iyong divine guidance and protection sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Let us all give thanks with a grateful heart. Amen. Give thanks with a grateful heart.